Talas ng isipan at talim na pagiging makabayan ang naging pangunahing sandata noon sa pakikipaglaban. Bukod sa nag-aalab ng mga sulo at talas ng mga bolo, ilan sa mga nobela ay nagbibigay daan rin sa pagtamo ng ating kalayaan. Isang halimbawa na si Dr. Jose Rizal. Magandang umaga din sa inyo lahat. Dahil nalalapit na ang final exam ninyo, bibigyan ko kayo ng pointers para sa inyong final exam. Una sa lahat ay ang unang pag-aaral ni Rizal. Siyempre, ang unang nagturo sa kanya ay ang kanyang ina. Si Ginang Teodora Alonso ang nagturo sa kanyang magsulat at magbasa at siya din ang dahilan kung bakit siya pumunta sa abroad upang mag-aral ng medisina. Pagkatapos nun, dadako naman tayo sa travel abroad ni Rizal. Upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging doktor sa mata, pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa, na kung saan napakarami niyang sikat na doktor na kilala sa Europa. Isa na rito ay si Louis de Wecker, na kung saan siya ay naging sidekick ng ilang araw upang mas maging basa at nakatulong sa kanya ito. At ang sunod naman ay ang pagsusulat ni Rizal ng mga libro. Ang sunod naman ay ang pagkabuo ng katipunan. Isa na sa pinakamahalagang pangyayari sa Pilipinas at nakalaimbag na sa libro ng nakaraan, ang pagkakabuo ng kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan, na kung saan pinamunuan ito ni Andres Bonifacio, na kung saan nabuo noong ika-7 ng Hunyo 1892. Siya din na nagsilbing pinuno laban sa pag-aaklas ng mga Pilipino sa mga mahigpit na Espanyol noong unang panahon. Siya ang nagmulat at nagising sa mga mata ng Pilipino upang lumaban ng paglaban ng ating bansang Pilipinas. Isa sa pinakamahalagang pangyayari sa katipunan ang pagpunit na nasa sedula, na kung saan simbolo ng kanyang pag-aaklas. Mga Katipunero, para sa bayan! Para sa bayan! Para sa Pilipinas! Para sa Pilipinas! Para sa Katipunan! Para sa Pilipinas! Ang sunod naman ay ang paggamot ni Rizal sa kanyang ina. At syempre, ang huli sa lahat ay ang pagkamatay ni Rizal. Consumatum est. At ang sakop ng inyong darating na pagsusulit, naway makapasa kayong lahat at good luck sa inyong lahat. Bago matapos ang ating meeting na ito, gusto ko magkameron tayo ng kaunting talakayan. Paano naman kung kayo mapunta sa panahon ni Rizal? Ano ang gagawin ninyo? Kiyon. Sa akin pa na sir ay
Marvin. Para sa akin, magtataka siya dahil para sa inyo, sa palagay nyo, sino ang makabagong Rizal sa panahon natin ngayon? Sir, sa palagay ko po yan, mga magsasaka po kasi Sa gitna ng kanilang pagtatanim sa init ng araw, mula sa pag-aaraw ng lupa hanggang sa pag-aalaga ng mga pananim, nais nilang iparating ang diwa ng pagiging isang magsasaka. Ito ay ang pagkakaroon ng malasakit sa kalikasan at pag-unlad ng komunidad. Dugot pawis ang kanilang ibinibigay para maibigay ang sapat na pangangailangan ng bansa. Hindi nila inalintana ang init ng araw at gutom para buhay nila ay makaahon. Sakit na katawan, likod at braso ang kanilang puhunan para kumita sa maghapon. Putik sa paa ay hindi inaalintana para makahakbang sa buhay. Sa lahat ng kanilang paghihirap, alam natin na hindi sapat ang naibibigay na tulong sa kanila, ngunit hindi ito naging hadlang o dahilan sa kanila para tumigil sa paglilingkod sa bayan. Salamat, Arjun. Sino pang may gustong dito? para sa akin po, sir, is mainis na. Kasi Ang mangingisda ay naging isang bayani dahil sa kanyang tapang at determinasyon na harapin ang hamon ng karagatan para sa kabuhayan ng kanyang pamilya at komunidad. Sa kabila ng peligro, mga pagsubok na dala ng paglalayag, naging halimbawa siya ng pagiging matapang at matyagang lumalaban sa mga agos ng buhay. Okay, salamat dito. Sino ba? Christian. Sir, para sa aning mga sundalo, sir. Kasi Bilang isang sundalo, ang aming tungkulin ay magsilbing tagapagtanggol ng bayan at mamamayan. Sa puso namin ay bumabalot ng pagmamahal at dedikasyon sa serbisyong militar. Kami naniniwala na ang pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat Pilipino ay mahalaga sa pagtaguyod ng kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Sa aming paglilingkod, hangad namin ang pag-usbong ng isang masigla at ligtas na komunidad para sa lahat. Okay, sino pang may gusto sabihin? ako, sir. Sige, Gian. Janitor po. Bakit? Kasi Sa unang sulyap, maaring tila isa lamang sa mga tauhan sa likod ng entablado ng pang-araw-araw na buhay. Subalit, sa bawat hakbang at paglilinis ng kanyang mapsa, nagiging aral at inspirasyon siya sa iba. Ang kanyang tapat na pagganap ng tungkulin, kahit pang pinakamaliit na bahagi ng kanyang gawain, ay naglalabas ng pagpapahalaga sa trabaho at nagpapakita ng integridad. Sa madaling salita, ang janitor ay hindi lamang naglilinis ng kalsada at pasilyo, kung hindi nagtataglay ng diwa ng pagiging bayani sa simpleng gawain. Okay, sino pa? Sige, Mendel. mga OFW po, katulad ng factory worker. Kasi Sa isang pabrika, kung saan ang ingay ng makina ay nagiging kasabay ng bawat pintig ng puso ng mga manggagawa, naroon sila isang trabahador na puno ng determinasyon. Pakita rin nila ang kanilang ngiti na puno ng pag-asa. Ang hirap ng buhay pero kailangan nilang kumayod para sa pamilya. Sa bawat pag-usbong ng araw, nasusumpungan nila ang diwa ng tunay na lakas sa simpleng bagay-bagay sa kanyang paligid. Sige, Alex. Sir, dagdag ko din po yung mga domestic helper kasi Sa kabila ng simpleng pamumuhay sa loob ng isang tahanan, ang mga kasambahay
ay tunay na nagiging bagong bayani sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang kanilang mga kamay ang naglilinis, nag-aasikaso at nagbibigay buhay sa bawat sulok ng ating tahanan. Hindi biro ang kanilang mga sakripisyo. Nagiging bahagi sila ng pamilya, ngunit sa kabila nito, madalas silang hindi napapansin. Sila ang unang bumabangon at huli naman ang natutulog. Nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw at dilim ng gabi. Ang tawag sa kasambahay bilang bagong bayani ay nagmula sa kanilang mahalagang papel sa pang-araw-araw na buhay ng mga pamilya. Sir, para po sa akin, ang maituring ko din pong bayani ay guro. Parang kayo po. Kasi sa lahat ng propesyon na nabanggit, may turing kong isa sa bayani ng bayan ay ang ating mga guro, sapagkat sa lahat ng propesyon sa mundo ay dumaan sa kanilang mga kamay. Sila din na nagsilbing papel sa paghubog ng kinabukasan ng bansa. Sila din ang may turing pangalawang magulang natin na tumulong sa pagpapalago ng ating kaalaman, di lamang sa pang-akademiko, kundi rin sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Dahil sa kanilang malasakit at sakripisyo, sila ay may turing na bayani ng ating lipunan, nagtuturo ng karunungan at nagbubukas daan patungo sa mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Good luck sa inyong pagsusulit. Sana makapasa kayong lahat. Good luck sa inyong lahat. Yes, sir. Sinubukan kanilang pilayin, sinubukan kanilang patahimikin. Akala ba nila hahayaan mo sila? Hindi na. Sinubukan nga akong sirain, katotohanay sinubukang baliktarin. Akala ba nila hahayaan ko sila? Hindi na. Sabel, di ka nila pag-aari. Sabel, nariyan ang baghari. Biglaan kanilang binitawan. Ang aking halaga'y tinapakan. Di ba nila alam? Kawalan kanila. Hindi ba? Sabel, di ka nila pag-aari. Sabel, nariyan ang baghari. Hindi ka tahimikan ang magliligtas sa'yo. Ang tanging kailangan ay marinig ang boses mo. Sabel, di ka nila pag-aari. Sabel, nariyan ang baghari. Sabel, di ka nila pag-aari. Sabel, ikaw na